Nagulat si Dayan nang mabulwagan niyang nakaabang sa kanya si Rafael sa may gate ng kanyang bahay ng Lunes ng umaga. Ibang sasakyan na naman ang dala ng lalaki, isang navy blue Pajero na tila bagong-bago pa. Nagpumilit itong ihatid siya sa opisina. Tinanggihan niyang lahat ang mga imbitasyon ni Rafael na kumain sila sa labas. Diniretsa niya ang lalaki na walang maaasahan nito at kung maaari ay huwag na siyang gambalain pa. Nagpasalamat siya politely nang bumaba siya sa Pajero pagdating nila sa tapat ng gusaling pinapasukan niya. Walang lingon-likod na lumayo ang dalaga sa naghatid sa kanya. Sa kanyang pagmamadali ay natapilok siya at muntik nang madapa. Hindi sinasadyang makabanggit siya ng isang salitang hindi pa niya nabibigkas. Miss Miranda, anong sinabi mo kanina? Bawal yun ah. She turned to see Edward sa likuran niya nang itutulak sana ng dalaga ang revolving door. Sir, anong ginagawa mo at narito ka na agad? Hindi ba't dapat ay bukas pa ang dating mo? Last Saturday pa. Doon ako nag-weekend sa Isla Playa Resort. Para matigil sila ando sa kakasabing hindi na nito ako nakikita doon. Isla Playa? Saan na nga ba ito? Sa Palawan, malapit sa El Nido. Napakalayo, no? Yes, pero sulit dahil napakaganda ng lugar. Parang magic ito dahil relax na relax ang pakiramdam ko tuwing manggagaling ako doon. Sort of an island paradise na pag-aari ng aming pamilya. Sabay silang pumasok ni Edward sa elevator. Nakataas na ng ilang palapag ang elevator nang biglang tumigil ang binata in between floors. Namatay ang ilaw sa loob. Anong nangyari? Nasira yata ang elevator. Asik ni Edward. Kai-inspeksyon lamang ng maintenance dyan ka makalawa. Palagay ko ay nawalan ng power. Baka brown out. Dahil sa biglang alinsangan, inalis ni Edward ang Amerikana nito. And in doing so, nadinggil ng kamay nito ang pusod sa buhok ni Dayan. Dahilan para matanggal ang pins dito at lumaylay ang buhok nito. Hindi na makapagreklamo si Dayan dahil ang pakiramdam niya ay nasa loob sila ng nicho. Mabuti naman at biglang nagliwanag at muling bumaba ang elevator sa ground floor. Maraming empleyado ang mga naghihintay sa labas. Naroon din ang security guard na si Jordan at dalawang maintenance na tinawag nito para tignan ang elevator. They were met with curious stares ng mga naghihintay. Oh, may welcome party para dito. Sarkastikong wika ni Edward. Ayusin nga ninyong mabuti ang lifts na yan. Anito sa mga maintenance. Humiwalay si Dayan sa boss niya. Conscious siya sa nakalugay niyang buhok na tinitingnan ni Jordan. Mukhang hindi naging enjoyable ang elevator ride ninyo ni sir. Biro nito. Kung ang buhok ko ang tinutukoy mo, Jordan, nakalugay nga ito. Pero hindi nangangahulugang kinusot ito ni Mr. Manalo sa loob ng elevator. Natatawang wika ni Dayan. Natabig nito ang pagkakapuyod ko nang tinanggal nito ang Amerikanang suot niya. Okay, sinabi mo eh. Natatawa ding wika nito pero halatang hindi ito naniniwala. Agad nagtungo sa ladies room si Dayan nang makarating siya sa opisina. Napapikit siya nang makita niya ang kanyang ayos. Bukod sa nakalugay ito, gusot na gusot pa. Kaya naman siguro kung ano-ano na ang nasa isip ni Jordan. Pero nagpapasalamat siya na hindi siya sinaling ni Edward. Nagsuklay siya nang dumating ang isang typist at nagpadala ng mga papeles na pipirmahan ni Edward. May kakaiba ang klase ng tingin ng mga mata nito nang tumingin sa kanya. Nakakainggit ka naman. Kinikilig na wika nito. May kalahating oras din kayong nagkasama ni Sir Edward sa elevator na yun. Napaka-exciting sigurong makulong sa madilim na kasama ang isang gwapong boss. Kinikilig na wika pa ng babae. Nagkibit balikat naman si Dayan and gave the girl a cold stare. Mukhang you really had a good time, Dayan. What do you think? Sarkastikong tugon ni Dayan. Totoo bang may couch dito sa opisina niya na pwedeng i-convert sa kama when the occasion demands? Wala akong nakikita, pero hayaan mo tatanungin ko si boss at sasabihin kong interesado kang malaman. Uy, huwag naman, nagbibiro lang naman ako. Anang typist at nagmamadali nang lumabas. Nagring ang telepono. Inis na dinampot ni Dayan ang receiver. Oh, ikaw pala Rachel. Kumusta ang date ninyo ni Rafael? Hindi kami nag-date and I got rid of him totally. I don't want to talk to him, okay? Naaalala ko ay nakahanda ka na para sa kaunting human warmth, Dayan. Pero hindi si Rafael ang makakapagpadingas ng warmth na yan. Parang gusto mo nang mawala na kasama ni Jonas. Unti-unti mong sinisira ang iyong sarili. Hindi ka na interesado sa buhay. Saka nagtatago ka, Dayan. Wika pa ni Rachel. Saka na tayo mag-usap, Rachel. May problema labang dito sa opisina ngayon at napakarami kong trabaho.
Hindi na binigyan ni Dayan ng pagkakataon ng hipag para makapagsalita. Saka na lamang kita tatawagan. Bye. Tama kaya si Rachel? Naitanong ni Dayan sa sarili. Kahibangan ba ang gustuhin niyang mapag-isa? Kaysa makisalamuha sa iba kung hindi naman niya ikasasaya ito? Kung buhay si Jonas, hindi siya magkakaganito. Ngunit wala na ito at ayaw niya itong palitan ng iba. Bakit hindi siya maunawaan ni na Chris at Rachel? Why can't they just leave her alone? Nakita niyang lumabas ang dalawang maintenance supervisor sa tanggapan ni Edward at agad ding tumunog ang kanyang intercom. Sir? Kailangan kita dito, Miss Miranda. Nakatingin sa labas ng glass wall si Edward at nakatalikod sa pinto nang pumasok si Dayan. Matagal na siyang nakaupo sa harap ng desk ng lalaki pero hindi pa rin siya hinaharap nito. Sir, gusto ba ninyong bumalik na lamang ako? He turned around at naupo sa kanyang swivel chair. No, I'm sorry, pero may iniisip lamang ako. Naramdaman ni Dayan na pinagmamasdan siya ni Edward. Hindi siya tumingin dito at ang kanyang stenopad ang tinititigan niya. Hindi niya malaman kung bakit biglang kakaiba ang pagtibok ng puso niya. Gusto kong idikta ang ilang bagay na tungkol sa napag-usapan namin ni Mr. Akiro sa Cebu last week. Panimula ni Edward, nakahinga ng maluwagang dalaga. Dinampot niya ang kanyang lapis as the dictation began. Nakuha niyang lahat in perfect shorthand. Ang pag-uusap ay tungkol sa negosasyon ng Akiro Computer Programming Company, facts and figures, and then she interrupted the dictation. Sir, tungkol sa last paragraph, parang duda ako na tama ang narinig ko. Basahin mo. Binasa ni Dayan ang nasa notepad. Finally, sinabi ni Akiro na hindi niya ipagbibili ang Akiro Programming. Ngunit gusto nitong mag-merge ang kanyang computer programming company sa Manalo Electronics at ang pinakamadaling paraan para may sagawa ito ay ang pagpapakasal ko sa kanyang anak na dalaga. Yes, you got it right. Yan ang idinikta ko kanina. The last part of our conversation ni Akiro. Any question? Umiling si Diana tumingin sa binata. Her eyes asked 100 questions. Ngayon ay naiintindihan mo na marahil kung bakit tensyonado ako kaninang umaga. Masisisi mo ba ako? His voice seemed tired and there was a note of helplessness. Inilapag ni Dayan ang lapis at notebook sa mesa. Napailing siya. I can't believe na sinabi ni Mr. Akiro yun. Pero sinabi niya, binanggit niya ang merger. And then he said, hindi mo pa nakikita ang anak kong dalaga, no? Ang tangi kong heredera. Bagay ko yung dalawa, and so forth and so on. And you came to the conclusion na gusto nitong ipakasal ang dalaga nito sa iyo? Baka naman nagkakamali ka, sir. Hindi, Diana. Alam ko ang pinupunto ni Akiro. Ilang taon na daw ang anak ni Mr. Akiro? Graduating na raw ito sa computer science and she will be 21. How do you know kung magugustuhan ka naman nito? Hindi pa kamo kayo nagkikita. I know she will be very interested. Huminga ng malalim si Edward. Pero ayoko nang bigyan nito ng pagkakataong malaman ito. Kung gayon ay mukhang wala ng katuturan ng inyong negotiation. Shall we close the Akiro file then? No. Napatayo si Edward at lumapit sa may bintana. I'm not giving up and I still intend to buy this computer programming company. Anong gagawin mo, sir? What can you suggest, Miss Miranda? This is a difficult situation. Kapag na-offend ko ang damdamin ni Akiro, I stand to lose the chance to convince him to sell his company to me. Or I'll have to marry his daughter. Malaki nga ang problema mo, sir. And the best solution that I could think is for you to marry Mr. Akiro's daughter. Hindi ka pa magkakagastos sa pagbili ng inaasam mong computer programming company. Hindi naman ako napaka-desperado para gawin niyan. Bumuntong hininga si Dayan. Hindi ako makapaniwala na nangyayari pa rin pala ito sa tunay na buhay. Hindi dapat ikinokompromiso ng magulang ang anak sa business transactions. Akala ko nangyayari lamang ito during the medieval times. May pakiramdam ako na ang anak mismo ni Akiro ang nagpakana dito. Akala ko ba hindi pa kayo nagkikita? Malay mo kung nakita na ako nito. Bakit hindi mo isuggest kay Mr. Akiro na ipakilala nito sa iyo ang anak nito? Ginawa ko na yan. Inanyayahan ko sila sa Isla Playa Resort this weekend. Tumitig sa sekretarya nito si Edward. Sinabi kong hihintayin namin silang mag-ama ng aking nobya para ipakita ang kagandahan ng isla. The silence that followed was deafening. Si Dayan ang unang nagsalita. May nobya ka naman pala eh. Kaya pala masyado kang upset sa pagpapahiwatig ni Mr. Akiro tungkol sa anak nito. Alam na ba ng nobya mong tungkol dito? Wika pa ng dalaga. Alam na nito ngayon.
Gusto kong malaman ni Akiro na hindi na ako eligible para pakasalan ng anak nito. At kahit kailan ay hindi na posible ito dahil nga sa may nobya na ako. Ngayon kapag nagkaroon na ng merger o naibenta na sa akin ng kumpanya, bubuwagin ko na ang relasyon ko sa aking nobya. I see. Nag-grasp ka agad ni Dayan ang pansamantala lamang palang relasyon ng milyonaryo sa sinasabi nitong kasintahan. Sino ang maswerteng babae, sir? Alam na ba nito na temporary arrangement lamang ang lahat? I'm sure na matutuwa si Miss Ellie Sanchez sa papel na gagampanan nito dahil isa ring sumisikat na artista ito. She is perfect for the role. Sinong nagsabi sa'yo na si Miss Eliza ang tinutukoy ko? My God, that woman is waiting for every possibility to trap me into marriage. Baka mauna pa ito sa pamimilit sa akin. No way. Seryoso na saad ni Edward. Nararamdaman ni Dayan na nagiging tensyonado na rin siya. Bakit ba sinasabi sa kanya ng boss niya ang lahat ng ito? Kung gayon ay, sino ito, sir? Nagsimulang ngumiti si Edward. Isang makahulugang ngiti na naghatid ng kaba sa dalaga. Kailangang makilala ka ni Mr. Akiro, Dayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay tinawag siya sa first name ng kanyang boss. Kinuyom ng dalaga ang kanyang mga kamay. Sinabi ko rin kay Akiro na handa kang samahan akong mag-entertain sa kanila sa isla this weekend. Hindi ba, sweetheart? Nakangiti na wika pa ni Edward. If this is your idea of joke, sir, it is not funny. Medyo mataas ng bahagya ang boses ni Dayan. Matiim siyang pinagmasdan ng milyonaryo. Hindi ako nagbibiro, Dayan. Humihingi ako ng tulong sa'yo. Ayokong masangkot dito, sir. Ipagkakait mo ba sa akin ang iyong tulong, Dayan? Sir, marami namang ibang babae dyan na higit na maganda at angkop sa plano mo. Baka hindi kayo paniwalaan ni Mr. Akiro kung ako ang papapel na nobya mo. At bakit naman hindi niya paniniwalaan? Hindi tayo bagay, sir. I'm too plain and ordinary for you. At bilang sekretary mo, well, hindi ka panipaniwala. Napakaraming cases ng mga bosses falling in love with their secretaries. Nanonood ka naman siguro ng mga movies, Dayan, hindi ba? Sir, sinasangkot mo ako sa isang panlilinlang. Hindi ko kaya to. Gusto mo ba ang trabaho mo dito? Oo, hindi na sana ako magtatagal kung hindi. Well, kung gusto mong manatili sa iyong trabaho, ibiniti ni Edward ang ibang sasabihin. Pero his words sounded like a threat. Naramdaman ni Dayan na tila biglang naging mainit sa loob ng opisina, kahit bukas naman ang aircon. Sorry kung hindi magugustuhan ng boyfriend mo ang bago mong assignment, Dayan. Tell him it's only temporary. Boyfriend ko, sir? Iyong naghatid sa'yo nung muntik ka ng madapa. Si Rafael, sa loob-loob ng dalaga. Nakita pala ng boss niya ito. Biglang nagrebelde ang damdamin ng dalaga. The reliable Miss Miranda. Naisip niya, palaging naroon para sa boss niya, ever loyal and subservient. Ni hindi iniisip ni Dayan na maaaring may boyfriend siya na tututol sa ipapagawa nito sa kanya. Iniisip siguro ng milyonaryo na walang magkakainteres sa kanya. Alam mo palang may boyfriend ako, sir. Sana sinangguni mo man lamang muna ako bago kayo nagbitiw ng ganoong statement kay Mr. Akiro. I'm sorry for that, pero magulo ang isip ko noon at ikaw lamang ang nasa isip kong maaaring makatulong sa akin. Hinagod siya ng tingin ni Edward mula ulo hanggang paa. Sa pakiramdam niya ay para siyang isang uri ng merchandise na undergoing inspection. May nangyari na ba sa inyo ng boyfriend mo? Nangyaring ano? Alam mo na. Kailan pa nagkaroon ng kaugnayan ng private affairs ko sa aking trabaho, sir? Just curious. Walang nangyayari sa amin at hindi ako naniniwala na kailangan na agad humantong sa ganoong bagay, Mr. Manalo. Seryoso na saad ng dalaga. I promise to return you to him whole and untouchable. Pagkatapos naming magkapirmahan ni Akiro sa merger o sa bintahan ng kumpanya nito. Pero hindi pa ako pumapayag sa pinapagawa mo sa akin, sir. Kailangan pag-isipan ko kung kaya ko ito. This is very complicated and delicate matter. Ano naman ang mahirap dito, Diana? All you have to do is be by my side sa isla and pretend that you're madly in love with me. Kaunting lambing. On my part, hindi mahirap gawin ito. Dito ako expert as you very well know. Iyon na nga ang problema, sir. Sa loob-loob ng dalaga, natatakot siya kay Edward. At alam niyang hindi siya makapagpapanggap dahil wala siyang kagusto-gusto sa boss niya. Bibigyan kita ng salary increase, ani Edward, and a bonus for this particular job. At makakatulong ka sa kumpanya kapag nakuha ko ang computer programming company na ito. Salary increase and a bonus.
Hindi masama, mas naiisip ni Diane. Kailangan niya ito with the rising cost of living. Besides, kapag nalaman ni Rafael na may nobyo na siya, hindi na siya kukulitin ito. What about it, Diane? Pumapayag ka na ba? Napalunok ang dalaga. It seems na wala naman akong choice, hindi ba sir? Right, and thank you, Diane. I only hope na sana ay maging matagumpay itong gagawin natin. Kaya nga ikaw ang pinili ko eh. You are intelligent, and I know you won't let me down. Inisip ni Diane ang mga babaeng nagdaan sa buhay ni Edward Manalo in the course of time ng pagtatrabaho niya sa milyonaryo. Walang pangkaraniwan ang anyo ng mga ito. Lahat ay magaganda, commercial model material. Alam kong hindi dahil sa physical appearance ko kaya mo ako pinili. May I know the real reason why you chose me? Dahil ikaw lamang yata ang natatanging babae na hindi nagkaroon ng interes sa akin, Diane. Hindi mo makakalimutan na nagpapanggap lamang tayo. So hindi mapanganib ang aking kalayaan dahil wala akong balak na ilagay ang sarili ko sa isang patibong. Ang ganda ng pananaw mo tungkol sa kasal, sir. Dahil hindi ako naniniwala dito. Wala pa akong natatagpuan na babae na gusto kong makita sa harapan ko habang nag-aalmusal ako. Di wag kayong sabay mag-almusal. Pwede ba yun kung mag-asawa na kayo? Sumandal sa kanyang swivel chair si Edward. So it's settled. From this day onward, you are my sweetheart at mahal na mahal kita. Hindi kumibo si Diane dahil hindi niya may tatanggi na sa kabila ng lahat ay nakaramdam siya ng kakaibang kiliti sa puso niya. Pero pilit niyang inignora ito. Tama naman si Edward. Ang ilang araw na pagpapanggap bilang future Mrs. Edward Manalo ay walang pinsalang maidudulot. Marahil ay matatapos na ang deal namin ni Akiro sa isla kapag na-realize ni Akiro na out of the question ang tungkol sa dalaga nito at sa akin. Sinimula na ni Edward ang pagbabalangkas sa mga detalye ng kanilang plano. Alam ni Diane na hindi na siya makakaurong pa. Alam din niyang seryoso si Edward sa pagpapatalsik sa kanya sa trabaho kapag tinanggihan niya ang kahilingan nito. Isa itong pure and simple blackmail sa loob-loob ng dalaga. Once more, his gaze roamed over her, from her head down to her toes. Sa palagay ko ay makakatulong ng malaki sa personalidad mo kung magsusuot ka ng mga bestidang buhay at attractive ang kulay. Hindi tulad ng palagi mong sinusuot na gray and black at walang kabuhay-buhay. Uminit ang mukha ng dalaga. Sir, why don't you go shopping for a new wardrobe? Charge everything to me and consider it as another bonus. Ini-imagine ni Diane ang sarili sa loob ng mga class boutique sa Makati City at charging item kay Edward Manalo. Marahil ay iisipin ng mga tauhan na isa siya sa mga babae ni Sir Edward. Wika niya sa kanyang sarili. Huwag na sir, salamat. Kiming tanggi ng dalaga. But I insist. Diane, kailangang ayos ang suot mo. From clothes, shoes, bags, and accessories. Maniwala kaya si Mr. Akiro na nagustuhan mo ako? Maaring magduda ito. Kaya nga kailangang kumbinsihin natin itong mabuti. It all depends upon you, Diane. Ikaw ang salbabida dito. Nainis ang dalaga. Parang inaasahan mong matutuwa ako, sir, sa ideyang magpanggap na nobya mo. Tandaan mo lamang sana na ang magiging resulta ng aming transaksyon ay nakadepende sa iyo. I'll try my best para makawala agad ako sa kalokohang to. Hindi ako makapaniwala sa napasukan kong gusot na ito. Lihim na himutok ni Diane. Nang makabalik na siya sa sariling tanggapan, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Namumutla siya. Winisikan niya ng malamig na tubig ang kanyang muka. Baka magising siya mula sa isang kakaibang panaginip. Ngunit hindi na niya matatakasan ng problema. Pinunasan niya ang muka at nagbalik siya sa kanyang desk. Baka makalimutan niya ang lahat ng ito kapag nagtatrabaho na siya. Nalilito na napailing na lamang ang dalaga. Maniwala kaya si Mr. Akiro na may relasyon sina Edward at Diane? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.